Huy, kayo mga LGU, wala kayong karapatan na pumayag o hindi sa rally. Ang karapatan nyo lang ay sabihin kung saan yung lugar, yung oras at saka yung manner, no, ng pagtitipon. Pero ang rally permit ay nasa saligang batas. Kaya kung wala kayong dahilan para hindi magbigay ng rally permit, ang sabi sa IBP versus City of Mayor Manila, within 7 days, pag hindi nyo inaktuhan yan, deemed approved. Karapatan ng mga mamamayan ang magtipon upang maipahayag ang kanilang pananaw at saloobin. Yan ang iginiit ni former presidential spokesperson Atty. Harry Roque sa special coverage ng Pilipinas Nating Mahal na programa nila Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey K. Erixelis. Ipinunto ni Atty. Harry Roque ang nakasaad sa saligang batas na right to peaceful assembly o karapatan ng mga Pilipino na magtipon ng mapayapa ng walang takot sa pang-aapi o represyon mula sa pamahalaan. Alam niyo po, itong right to peaceful assembly, ito po ay isang karapatan na nanggagaling po yan sa Bill of Rights. Hindi po yan nanggagaling sa gobyerno, hindi po yan nanggagaling sa LGU. Inihalimbawa ni Atty. Harry Roque ang Primicias versus Fugoso case at ang rally na ginawa ng dating presidential spokesman kasama ang isang grupo sa Menjola noon. Lumang-lumang kaso na po, Primicias versus Fugoso, hindi po galing sa LGU ang permit para mag-rally. Ang aming permit po ay galing sa saligang batas. At ang lamang ng LGU ay yung time, place, and manner ng kanyang pagrarally. No? At alam nyo ba ho, nung panahon ni PGMA, tayo pa po ang nagpunta sa Korte Suprema nang pinagbawal po mag-rally dyan sa Misan Beda na malapit sa Malacanang. Tama. Sabi ng Korte Suprema, no? Inulit yung Primicias versus Fugoso na hindi ang lokal na pamahalaan ang nagbibigay ng approval para mag-rally. Sila ay time, place, and manner lamang. At kapag ang lokal na pamahalaan na hindi nag-approve ng rally permit ng walang dahilan, bukod sa clear and present danger, deemed approved yan. Yun. Alam ko pa yan dahil lang ginawa ko po ay talagang nag-rally kami ng walang permit dahil ayaw magbigay ng permit. Ang sabi ko sa mga estudyante ko, mag-Sunday best kayo, magpakasosyal kayo doon nang hindi tayo maging clear and present danger dahil mga sosyalista yung mga nagrarally doon. Sabi na ating Korte Suprema, ang ating mga kalye ay talagang held in trust para sa mga mamamayan para magtipon-tipon, hindi talaga yan para sa mga sasakyan. Yan ay para sa mga mamamayan, magtipon-tipon at ipahayagan sa loobin nila na napaka-importante sa isang demokrasya. Ayon pa kay Atty. Roque, hindi naman kailangan ng permit mula sa LGU kapag magtitipon-tipon sa isang private property. Matatandaan na idadaos sana ang Maisog Peace Rally sa Bulacan sa isang pribadong lugar noong nakaraang linggo. Ngunit dahil sa panggigipit na nararanasan ng mga organizers at paghaharang sa kanila sa araw mismo na dapat gaganapin ng rally, napagdesisyonan na ikansela na lamang ito. Yung rally nasa pribadong property, hindi kailangan ng rally permit yan. In fact, kung ginawa natin ito sa Freedom Park, hindi rin kinakailangan ng rally permit. Tama. Ngayon, talaga nagdeklara sila na may mga lugar na hindi na kinakailangan ng rally permit dahil talagang wala na makapangyarihan na pumayag ang lokal na pamalahan para mag-rally. Karapatan ng taong bayan niya na hindi na kinakailangan ng pagpayag ng LGU. Samantala nang tanungin si Atty. Harry Roque sa kanyang reaksyon sa payag ni Bustos Bulacan Mayor Francis Albert Iskul Juan kung bakit hindi siya nagbigay ng permit, ito ang kanyang sagot. Kasi nagsabi ngayong hapon si Mayor Juan na nasa otoridad daw niya na pigilan ang kaguluhan kaya hindi siya nagbigay ng permit. Ang kanyang konsepto ng rally ay kaguluhan kaagad. Atty. Harry Roque. Unang-una, ang sabi po ng Korte Suprema doon sa kaso na hinain natin, no, na IBP versus City Mayor of Manila, ang tanging dahilan para hindi maaproba ng rally permit ay kung mayroong clear and present danger. Bakit? Mambobomba ba ako? Mambobomba ba si Lorraine? Mambobomba ba si Eric? May dala ba tayong mga sandata? Hindi po natin ginagawa yan. Ang gumagawa dyan, yung kaalyado nilang terorista, ang CPP-NPA. Wala pong CPP-NPA na terorista sa ating hanay. Ang ating mga armas ay ating mga bibig, ang ating mga damdamin. No? At syempre, yung presensya ng mga napakadaming mga mamamayan na nagpapahiwatig na pikam-pika na sila dito sa pulboronic administrasyon ni PBBM.